Isang maganda at mapagmahal na araw mga classmates. This is Coach Lyqa. Kumusta kayong lahat? Ayan, shout out sa ating mga magigiting na ina, mama, mommy, momshi, nanay, inay, mudra, mama G, yan, o kung ano man ang tawag ninyo sa inyong mga ina. Okay, sa lahat ng mga ina at sa mga tumatayo ring ina, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan, shout out na rin sa aking mother. So, hello Mama G and Happy Mother's Day sa iyo. Now, ngayong araw, ibibida natin sa Knowledge on the Go ang ating mga wonder nanay. Ang mga tunay na superhero ng ating mga tahanan. Kaya handa na ba kayong matuto at makinig sa ating trivia ngayong araw na ito? Yan, pause muna tayo saglit. Di ba? Tawagin ang mga kasama sa bahay. Samahan muna ninyo kami sa isa na mga masayang araw ng kaalaman dito lang sa Knowledge on the Go. Okay, ready na ba kayo? Let's test your knowledge on the go. Classmates, meron lamang kayong 20 seconds sa ating clock para sagutin ang ating mga tanong. And this is your first question. True or false? Mother's Day is always celebrated on the same date each year. Yan ba ay true or false? Your timer starts now. Okay, 20 seconds sa ating clock. Ang Mother's Day ba ay sineselebrate sa parehong araw, taon-taon? Diba? Sige nga, isipin natin ang sagot. True or false? Pwede nyo ilagay sa comment section ang inyong sagot. Ayan. Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay false. Yes, false. Kaya kung false ang inyong sagot, magaling, mahusay. Now, bakit ganun? Kasi ang Mother's Day ay hindi sineselebrate sa iisang date lamang sa specific na araw. Ang Mother's Day ay ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng buwan ng Mayo. Okay? So again, tuwing ikalawang linggo ng buwan ng Mayo. So yung second Sunday ng May. Kaya last year, natapat ng May 14 ang Mother's Day at ngayon naman, ngayong 2024, May 12 naman ang Mother's Day this year. Okay? Now, ano ang gimmick ninyo nung huling Mother's Day? Anong ginawa ninyo sa bahay? May naisip ba kayong sorpresa para sa inyong wonder nanay ngayong linggo? Ayan, sabihin nyo naman, share nyo ang ideas natin, baka may mapulot din ang ating mga classmates na nanonood ngayon. Ayan, dito na tayo sa ating ikalawang tanong. Question number 2, in which country did Mother's Day celebrations originate? Is it A, Egypt, B, Ethiopia, C, Greece, or D, Serbia? 20 seconds sa ating clock. Saang bansa nagsimula ang pag-celebrate ng Mother's Day? Ito ba ay A, sa Egypt, B, Ethiopia, C, Greece, or D, Serbia? Diba? Siping maigi, type ang sagot. Your time is up. Ang tamang sagot ay sa letter C, Greece. Yes, sa Greece, meron silang festival to pay tribute and honor the mother goddess named Rhea and Cybele or Cybele. Okay, si Rhea ang tinaguri ang mother of the gods, as well as the goddess of motherhood, fertility, childbirth, comfort, and good living. At si Cybele naman ang great mother of the gods and associated with motherhood, nature, fertility, and agriculture. Okay? Ayan. Now, doon naman tayo sa question number 3. Question number 3, from which Latin word does the word mother originate? Ito ba ay A, mother, B, matter, C, mudra, or D, magi? 20 seconds on our clock. Saang Latin word galing ang salitang mother? Ayan, kasi classmates, ang mga salitang ginagamit natin, marami sa kanila ay may tinatawag na origin. Okay? Tunog sa salitang ugat kung saan ito nagmula. Ayan. Alright, the time is up. Ang damang sagot ay letter B, matter. M-A-T-E-R. The English word mother was derived from the Greek word matter, na mula naman sa Greek goddess na si Demeter. Si Demeter ay very important sa mythology. And the Latin word is the shorter term for matter,
or matter. At ito ay mababasa o makikita natin sa mga English words na may kinalaman sa pagiging ina. Kaya kung narinig nyo na mga salitang tulad ng maternity, di ba? Motherhood, maternal, ibig sabihin motherly, and yung side ng inyong mother sa family. So, pag maternal, grandmother, ibig sabihin ang nanay ng iyong nanay. Iba sa paternal, which is yung nanay naman ng iyong tatay. Ayan, matter, pattern. Now, sa kasal naman, merong salitang matrimony, which means being married and the start of being a mother. Now, sa school naman, di ba, baka meron kayong alma mater song, di ba? Yung mater doon also means mother. It means a nurturing mother, di ba? Kasi yung institusyon, yung eskwelahan, serves kind of as our mother during our education, no? Ayan, kaya yun ang kanyang salitang ugat. Parehas ba tayo ng mga sagot? Mahusay, doon na tayo sa question number 4. Question number 4, the average pregnancy lasts for how many weeks? Ito ba ay A, 9 weeks, B, 12 weeks, C, 24 weeks, or D, 40 weeks? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. The average pregnancy lasts for how many weeks? Yan, ito ba ay A, 9 weeks, B, 12 weeks, C, 24 weeks, or D, 40 weeks? Ayan. Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter D, 40 weeks. Naku, ang sagot ninyo ay 9. Naku, nagkakamali tayo doon dahil itong 9 ay yung nakasanayan nating 9 months. But actually, a full-term pregnancy lasts for about 280 days or mga 40 weeks. Pero meron din tayo mga tinatawag na preterm or premature baby na napanganak naman before 37 weeks of pregnancy. Now, classmates, narinig nyo ba yung term na pregnancy glow? Ayan. Di ba yung sinasabi nila, ang ganda naman ng buntis na ito, kaya ang ganda naman ng pagbubuntis, no? Blooming sila habang sila ay nagbubuntis. Na ito yung pregnancy glow ay dahil sa mga hormones na nire-release sa katawan ng mga kababaihan at kasabay nito ang pag-stretch ng skin. Kaya nagkakaroon sila ng pregnancy glow. Now, pansin nyo rin ba ang pregnancy glow sa inyong mga nakitang buntis? Ayan. So, yan po ay kumbaga may explanation naman ang science dyan. Naman tayo sa question number 5. Question number 5, which animal has the longest pregnancy at 22 months? Ito ba ay A, chimpanzee, B, elephant, C, giraffe, or D, hippopotamus? 20 seconds on your clock. Anong animal ay may pinakamatagal na pagbubuntis at 22 months? No? Grabe, 22 months. Napakatagal po nun. Ito ba ay A, chimpanzee, B, elephant, C, giraffe, or D, hippopotamus? And alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, elephant. Alright? African elephants have the longest pregnancy period of any living mammal. Umabot ito ng 22 months o halos 2 taon. Diba? Ang matagal ang pag-develop ng baby elephant sa loob ng silang pupunan at ito ay dahil sa physical size nito. Diba? Napakalaki naman talaga ng elephant kahit ang mga baby elephants. Now, alam nyo ba kung ano naman ang animal na may pinakamaikli na pregnancy? Ayan. Ayon sa records, ang Virginia opossum or opossum ang may pinakamaikling pagbubuntis na tumatagal lamang ng 12 to 13 days. Ang Virginia opossum ay matatagpuan sa Central at South America. Yung mga possums and opossums, ayan, yun naman sa Central and South America. 12 to 13 days. Wala pang 2 linggo. Tapos na ang pagbubuntis nila. Okay. Naman tayo sa question number 6. Question number 6, which flower is associated with Mother's Day? Ito ba ay A, carnations, B, jasmines, C, orchids, or D, tulips? 20 seconds on our clock. Again, ano naman ang bulaklak? Which flower is associated with Mother's Day? Ito ba ay A, carnations, B, jasmines, bulaklak ha, hindi yung princess ni Aladdin, C, orchids, or D, tulips? Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay A,
carnations. Yes, carnations are the official Mother's Day flower, representing motherhood, and it symbolizes renewed love, faith, beauty, and gratitude. And the connection between carnations and Mother's Day began with Anna Jarvis, the founder of Mother's Day, na nagbigay ng puting carnation sa kanyang ina. Tulad ng carnation na magkakaakap ang kanyang mga petals, ganun din ang mga ina. Yakap-yakap ng buong puso ang kanilang mga anak. Di ba? O, kaya wag magpapahuli. Di ba? Kung wala pa kayo naiisip na panregalo sa inyong nanay, maybe a carnation will save the day. O, di ba? Naparehas ba tayo ng sagot? Very good so far. Question number 7 na tayo. Question number 7, sinong national artist ang sumulat ng kantang Sa Unggoy ng Duyan? Ito ba ay si A, Jovita Fuentes, B, Lucio San Pedro, C, Francisco Feliciano, or D, Levi Celerio? 20 seconds on our clock, tumatakbo na ating oras. Sino ang national artist na sumulat sa kantang Sa Unggoy ng Duyan? Familiar ba kayo sa kantang yan, mga classmates? Ayan. Pili na ng inyong sagot. We have 3 more seconds. And your time is up. Ang tamang sagot ay letter D, Levi Celerio. Ang kantang Sa Unggoy ng Duyan ay isinulat ng national artist na si Levi Celerio. Naisulat ang kantang Sa Unggoy ng Duyan noong 1948. At ang kanta ay sumasalamin sa innocent at pure love between a mother and a child. Now, alam nyo ba na hindi lang isang national artist ang bumuo sa kantang Sa Unggoy ng Duyan? Kung si Levi Celerio ang sumulat, ang isa pa namang national artist natin, ang isang national artist for music natin, si Lucio San Pedro naman ang kanyang kompositor. At ang pinaka-paboritong linya sa kanta ng Unggoy ng Duyan ay nais kong maulit ang awit ng inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Di ba? Yan yung talagang emosyonal na linya doon sa kantang ito. Kayo, ano bang mga kanta ang iniaral niyo sa inyong mga ina? Yan, share niyo naman yan sa atin. Ayan. Now, sa mga nakakuha ng tamang sagot, very good. Diretso na tayo sa ikawalong tanong. In the Bible, who is known as the first mother? Ito ba ay si A, Mary, B, Magdalene, C, Eve, or D, Veronica? 20 seconds on our clock. Again, in the Bible, sa Biblia, who is known as the first mother? Ang unang ina. Ayan. So, dig deep sa Bible knowledge. Sino ba ang unang ina sa Bible? Okay. Your time is up. Ang tamang sagot ay letter C, si Eve, o sa Filipino, si Eva. Okay? Siya ang kinikilalang unang ina ayon sa Biblia at tinatawag ding mother of all the living dahil siya ang kauna-unahang babae na nilikha ng Diyos. Si Eva ay asawa ni Adan. At kung naalala ninyo ang kwento, di ba, ni Adam and Eve, or ni Adan at ni Eva, sila ay ang mga unang taong nilikha ng Diyos at sila ay nakatira sa paraiso, di ba, dun sa Garden of Eden. Kaya lang, di ba, tinatukso sila ng ahas na kainin ng prutas na ipinagbabawal. At doon nagsimula ang unang pagsuway, ang original sin. Nawala ang original sin na ito kapag sa paniniwala ng mga Roman Catholic, ang tao ay nabibinyagan. Sa iba't ibang mga relihiyon, iba't iba rin ang mga paniniwala tungkol dito. Okay? Napunta tayo sa huling katanungan. In which Southeast Asian country is Mother's Day celebrated by offering jasmine flowers and performing a traditional kneeling ceremony? Is it in A, Indonesia, B, Singapore, C, Thailand, or D, Vietnam? 20 seconds on our clock. Saang Southeast Asian country na-celebrate ang Mother's Day by offering jasmine flowers? Sa US, no? Or sa Western ay carnation ang bulaklak. Dito naman, jasmine ang flowers at pinaperform ang isang traditional kneeling ceremony. Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter C, Thailand. Yes, sa Thailand, pinagdiriwang ang Mother's Day tuwing August 12 na siya ring birthday ni Queen Sirikit na naging reyna ng Thailand.
ang Mother's Day sa Thailand ay isang national holiday. At tradisyon sa Thailand ang pagluhod sa harap ng kanilang ina to show their love and gratitude. Kasabay nito, ang pag-aalay ng white jasmine flower na sumisimbolo naman ng maternal love. At in return, binabasbasan ng mga ina ang kanilang mga anak. Binibless nila ito. No? Dito sa Pilipinas at sa inyong pamilya, kayo ba, meron din kayong tradisyon na ginagawa sa Mother's Day? Ayan, kami mga bata, di ba kasama yan, lalo na kapag ikaw ay nasa Sunday school, gagawa kayo ng cards for your mother. Sa aming pamilya in particular, one of the things that I always do is I try my best to thank not just my mother who gave birth to me, but also my titas who helped raise me and my grandmother who also did her share. No? Kasi ang pagiging nanay ay hindi naman biological lamang. No? Ito ay minsan pinagtutulong-tulungan ng maraming mga tao na gumaganap ng papel dito sa inyong buhay. One of my favorite memories is giving them, all of them, jewelry. Ayan. Medyo nakaangat-angat na tayo kahit papaano sa buhay. Ayan. So, question number 10. Tapos na tayo dyan. Hopefully, tama kayo sa sagot ninyo. At sa mga naka-perfect score, very good sa inyo lahat. Kung hindi naman at may pagkakamali, again, it's okay. Diba? Ang mahalaga ay sinubukan mo pa rin. Kaya lagi ko na sinasabi sa inyo na mahusay kayong lahat para kay Coach Lyqa. Maganda na subukan at matuto ng mga bagong bagay. Yung ibang bagay ngayon, tutuhan kapag tayo nagkakamali. Okay? Kaya ngayong Mother's Day, huwag kalimutang i-express sa ating mga nanay kung gaano natin sila na-appreciate at minamahal. Di ba? Sabihan natin sila ng salamat, nanay, mahal kita mama, hindi lang sa araw ng mga ina, kundi sa araw-araw. Sana marami kayong natutuhan at kung may mga suggested topics kayo, gusto na inyong pag-usapan natin sa susunod, i-comment nyo lamang dito o kaya naman i-message kami sa Knowledge Channel Facebook page with your request at malay mo, yan naman ang susunod natin itatanong dito sa ating online tanungan. Huwag din kalimutang i-share ang video na ito sa marami pang tao para mas marami ang mag-enjoy at matuto with us. And this is Coach Lyqa. Lagi niyong tatandaan, learning never stops, kaya let us never stop learning. I'll see you next time dito lang sa paborito ninyong Knowledge on the Go. Bye!